ang programang Jesus Miracle Hour ay kinapapaloban po ng mga espiritual na awiting na pagpapasigla sa mga nanglulupay-pay na puso, mga buhay na patotoong makapagpapalakas sa inyong pananampalataya, at higit sa lahat, ang mensahe ng kaligtasan na dadalhin ng ating sa gabing ito. Halina kayo magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikiprograma, Jesus Miracle Hour. Welcome po muli sa banal na gawain ng Jesus Miracle Hour. Ang Jesus Miracle Hour, ito ay gawain ng Jesus Miracle Ministry. At ito po ay pinangunahan ng aming beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At kabalikat po ang aming beloved Assistant Pastor Lina at ang kanila po mga beloved children. At dito po ay tinuturo ang puro ebanghelyo ng kaligtasan, kalaki po ang kapangyarihan, pagpapal, nagpapalagay ng mga Diyos. At ako nagpapabot ng pinakapaglunan pagsamantin dakilan nyo sa alam po natin pinakamamalapis ay gibulo from respect of life Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, the prophet of God, and with the blessed memory of the blessed Pastor Pinasial. Alam po mga picture friend at yun po maminamahal, araw po natin po mainibi at minamahal ang mga radio listeners. Kung kayo po minamahal ay naghahanap ng katotohanan, kayo po ay nagnanais ng kagalingan ng inyong mga problema, ito po ang inyong pagkakataon na kayo po ay pagpapalain ng ating pinakamamalapay Diyos. At nais po natin bilabit Pastor Evangelist Will Estrada Almeida na huwag lang po kayo makupuntin sa pakinig lamang dito po. Sa panalaman ng Jesus City, meron pong gawain sa Kibi Amoranto Sports Complex, Eros Avenue, Quezon City, malapit po sa dating Pantraco Terminal, at ngayon po i-fisher mall na mga minamahal. Araw po ng Miyerkules, sa kanap na alas 3 po na hapon ng alas 8 ng gabi, at araw po ng Biyernes po overnight prayer sa kanap na alas 8:30 ng gabi hanggang alas 4:30 ng umaga ng Sabado. Ito ongoing po ang ating banal na gawain dyan po sa Amoranto Stadium, Roses Avenue, Quezon City. At araw po ng Linggo, ito po general service mga minamahal, nagsimula po ang gawain ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Please log on to www.dmcm.tv at yung pinapapanood ng live sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang ating radio program sa DCM Radio 1530 sa talapitan yung mga radyo, mapapakinggan po nyo Jesus Miracle Hour sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi. Lunes hanggang tayo po ay naka-webcast maminamahal dito po sa radio sa ustream.tv channel alas DCME Manila. Yan po yung napapanood ng live sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ang ating telegram sa PTV4 araw po ng Sabado sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12:30 ng ating gabi. At sa lahat po natin po mainibig at minamahal ng mga radio listeners, kung kayo po ay merong katanungan, kung kayo po ay nais magpa-counsel, nais po kayong magpanalangin, tumawag po kayo sa bilyo ng telepono 419-301-3019 at 372-9194, 372-9194. At kayo po ay handang pagawa ng Jesus Miracle Crusade. At sa pinagpapala sa ating mga programa sa inyong pakinig at nais maging kabalikat sa pagpapalaganap ng salita natin ng ilang Diyos, maaari po niyong ihulog ating pong GMCM savings account, BDM savings account number 357-89574. Katanggal Kawit, Cavite, maminamahal ng Sabado, alauna pulpon hanggang 5 po ng hapon. Analis Almeida Smith sa Pagpalang Taro yun. Kaya po maminamahal tayo po magkaismat gabayan ng ating dakilang Diyos. Dakilang at pagpapala na yung pong masalangit ang mamanal sa matamis at pong pinakamamalapoy sa po na dalangin po na yung minamahal. Kinakalang na Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, your time prophet, na ito po yung manapatuloy kami, nagpupulit ng pasalamat, tumihin kami ng kapaturan sa iyo. Tawarin po kayo malapoy sa lahat ng amin, ng pagkukulang, pagkasala, pagkakamali at dalangin po namin sa iyo. Sa lahat po na kayo po nagabi ito, ano po ang kanilang mga pangailangan. Hallelujah, pagalingin po ang kanilang makaramdaman, lutasin mo ang kanilang problema, bigyan mo sila po ng kapayapaan at kagalakan at buksan po ang isip at pangunawa
malapay ng ating po mga region sa gabi ito. Pagpalain mo sila at makapiling din sa paglingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sa panalangin at aming sinasaway ang lahat ng demonyo na kadlang. It was cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Kaya po mga minamahal, tayo po dadako na sa isa pang yugto natin po malagawain. Ito po ang patotoo mga minamahal. Ito po karanasan ng bawat isang mananampalataya. Dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade po mga minamahal dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Sapagat may tunay na pastor, tunay na propeta, nananalangin araw at gabi, nagpagal, nag-ayuno mga minamahal. Kaya po dito po grabe ang mga karamdaman na wala ng pag-asa sa paggamutan. Dito po pinagaling kamamalapay Jesus. Kaya po mga minamahal po ang sabi ng ating pinakamamalapay dito po mga minamahal sa unang Kronika Kapitulo 16, versikulo 8, talon sa 12. O kayo magpasalamat sa Panginoon. Magsitawag kayo. Ipakilala niyo sa mga bayan ang kanyang magawa. Dito po sa 12, alalahanin niyo ang kanyang kamanghamanghang mga gawa na kanyang ginagawa malaghan at ang mga katulan ng kanyang bibig. At dito po sa patotoo, mga minamahal, dito po ilahat ang mga kamanghamangha at kagilagilas na gawa ng ating pinakamalapay. Kaya po mga minamahal, tayo po dadako na sa unang magpapasalamat ang beloved co-worker, ating beloved preacher, Biledo, sa kanya pong pasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Lord, una lahat, akin po hinaabot at hanggang sa pagpupuri at pagluwalhati, pagdakila, pagparangal ay para po sa ating pinakamamalapay Jesus. At dobleng paggalang, pag-respect sa beloved Pastor Wildy Almeida, for the golden teaching and memories of our beloved Almeida, for the beloved Jesus. Din po, happy birthday to our beloved evangelist at sa advance day this coming is the Lord. At mga minamahal, binabati ko na ng mga kababayan ko dyan sa dako ng Masbati ng Masbati Pinamarbuhan sa Kawayan, dyan sa may Kawayan Placer, sa buong Masbati, mga minamahal, dun sa Tikaw, at dyan din po sa Samar, sa Kalbayog, tagaroon po ako. Binabati ko at mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamalapit noon dahil sa po akong kitan bilang po ng Diyos Miracle Crusade International sa aking buhay dahil dati po mga minamahal ang buhay wala ng pag-asa or po wala pong hindi ko alam kung ano po ang buhay ko dahil isa po ako dating inborn minamahal. That was way back 1994, mga minamahal, ang buhay ko noon ay talagang wala pag-asa dahil gusto ko na pagpapay dahil ang magulang ko talagang hindi po sila, ang papa ko noon galit sa akin dahil pero wala akong pakinabang, inutil ang tawag sa akin. Mga minamahal, talagang nalungkot po ako at lalo po lumala ang pagkabakla ko nung araw dahil lumabas pa ako na Maynila dahil找警察、找锁匠去开门，也是一样。因为门一打开，我妈说那个门。mga minamahal, talagang nag-observe po ako sa gawain pong ito. Sa dako po ng Marikina Sports Complex pa noon, 1994, dumalo po ako mga minamahal at nung mga minamahal nasaksiyan ang grabing pagpapala sa gawain pong ito. Marami po ang minamahal at mga kapatid na nagpupuri minamahal at sa mga patudong po ako na-challenge mga kapatid na maraming mga pinagpala, binagon ng ating malapit na lahat ng mga bisyo nila. Meron din nagpatutunay isang bakla na binago po sa jumpla pagbabago ang buhay na tao mga lalaki. Ayaw ko po maging bakla mga pero hindi ko po mapigilan ang sarili ko. Pero mga minamahal, yun po ang aking hinahanap mga kapatid at dito ko po natunghayan sa dako dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ayaw ko na upon Diyos dito ang buhay binago ng lubos ng ating pagmamalapi noon at yung mga karamdaman ko mga kapatid sa akin dahil sabi nga ng Biblia ang bunga ng kasalanan karamdaman, yung akin migraine, yung akin skin disease, yung tonsillitis ko mga minamahal at saka yung aking ulcer mga minamahal. After baptizing in the name of Jesus, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa habag po ng Diyos at mula noon hanggang
ngayon, narito pa rin po ang ating mga Pinoy. Mga almost 20 years na po na naglilingkod sa malapit sa habagan. Pinangawakan niya ako sa panalangin natin beloved pastor. Mga kapatid, na-assign din po ako kaya naging manggagawa po ako natin malapit noon at naatasan po ako sa mga iba't ibang bagay na restriction doon na mga minamahal. Sa dako po ng Masbate, may nasib po sa radio program natin sa Banta Radio Cebu, mga minamahal, na ang kanyang sakit ay yung hindi po gumagaling, may diabetes po siya mga kapatid sa paa. Ang kanyang paa talagang hindi gumagaling, ang sugat, nabinta na lahat ng kanyang mga arian. Mga milan, napakinggan niya po mga kapatid ang Jesus Miracle sa Banta Cebu at lagi po siya nakikinig at ang kanyang ginagawa, labid po siya na ilagay ang mga consumer may sakit. Itas ang radio receiver. Ang ginawa niya mga minamahal, yung diniin niya po sa radio, mga minamahal, mga ilan araw lang, pinagaling ang iyang karamdaman. At doon po hinanap niyang gawain, doon sa dako na may kawayan. Doon po ngayon mga minamahal, dumadalo siya, patuloy na naglingkod sa malapit noon. Isang kapatid na din natin mga minamahal, sa dako na nabuktot, Masbate. 3 araw na lang ang kanyang buhay. Ang sakit po niya ay hipabi. Matinding karamdaman na minamahal. At nabahaginan po sa malam ng salita ng Diyos. Ako ng barangay mga milan na Masbate at mga milan nakarating sa gawain na malapit Merkulis yun, mga milan pagdating sa gawain mga minamahal sa kanyang panalangin, pagtaas ng kamay niya mga minamahal, binigyan sa kakasan at nagpabautismo sa panagaling ang kanyang karamdaman mga malang gayon, malas malusog natin pinon. At mga milan, napakabuti ng Diyos sa aking buhay, sa baga ng Diyos binigyan po ako ng malapit na aking kasama sa imbuhay aking beloved wife, mga minamahal, kasi Diyos na sila magpapatuto sa atin malapit noon na mula noon 1994 up to now, grabe pagpapala sa akin, physical, material, spiritual, higit na nagpala ng atin malapit noon. Kaya mga minamahal, hanggang dito na lang ang pagpupuri pagsambay para sa ating pinakamamalapit noon. Amen. God bless po, beloved Brother Victor Palampanato. Siya po isang bakla, homosexual, maminamahal. Ibig sabihin, basta-basta mga tao maminam sa kanyang pagrumalit dito siya po ay totally kapinpala at meron na siyang kamiyak o asawa maminamahal. Kaya mapakinggan po ng kanyang pasasalamat ang kanyang beloved wife maminamahal, ang ating beloved Sister Floresta sa kanya pong pasasalamat sa ating pinakamamalapit Diyos. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakilan, pagsambay para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganun din po, we give double honor sa ating respect. We always remember the blessed memories and at sa mga kanila po, magandang gabi po at sa radio listeners po ng ating balalagawan Jesus Miracle Hour, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi din po sa lahat ng aming mga kababayan, mga minamahal na mga kapatid sa dako po ng Masbate. Pinagpala po kami lubos dahil nandito kami ngayon na para pasalamatan at itaas pangyarihang pangalan ating mahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At nais ko pong paborin ang mahal na Panginoon sa mga himalang ginawa niya po sa aking buhay lama. Talagang daig na po ito mga minamahal. Subalit, nagtiwala po ako sa mahal na Panginoon. Humingi po ako ng prayer sa ating beloved assistant pastor na tunay po na talagang parang komatos na po siya mga minamahal. Kung ano lang po yung posisyon niya, ang kanya lang po halos pag-iisip ang gumagalaw, hindi na po siya talaga makakilos. Kahit po isang kutsarang tubig, hindi na po siya makalunok mga minamahal. Subalit, humingi po ako ng prayer sa ating beloved assistant pastor. Kasabay po ang panalangin ko na at ang prayer request ko rin sa aking mga magagawa sa dako po ng Quezon, kasi nasa Quezon province po ang aking mahal na awain po siya. At tunay po, hindi po ako binigo ng ating mahal na Panginoon. Nung dinala po aking mahal na ama, talagang binigyan po siya ng kaunting kagalingan at nakauwi po siya sa aming bahay mga minamahal dahil nasa ospital po siya. Pagkatapos po ng mga minamahal, muli sabi ko, kung pwede po dalawin niyo ulit ang aking mahal ama at bautismo niyo po. Tunay po nung after baptism and water po talaga mga minamahal, talaga po pinagpala po aking mahal na ama at talagang binigyan po siya ng kagalingan at pinakamamahal na Panginoon. Suspurihin po ang ating mahal na Panginoon. Ganun po, nais ko pong ipaalam sa inyo ang himala po ng ating mahal na Panginoon sa aking pong mahal na ina, dahil aking pong mahal na ina, ang kinagustuhan po niyang relihiyon noong araw ay yung pong kanyang mahal na ama, aking pong lolo ay yung
po yung mga Latin na kailang mga dasal. So, nung di po nagtagal, nawala na po ang lolo ko, nadala ko na rin po din sa Banalagawan na wala pong gawain sa Quezon Province. Ibigan na gano'n din po ang kalang relo yan sa dati kanyang ama, at naisama po siya sa isang lugar na doon po sila noon nagsasamba. Pag ipo na aking mahal na ina, doon po nagkaroon na po siya karunungan manggamot. At sa loob lang po ng isang buwan, mga minamahal, talagang nagkaroon po naman na aking mahal na ina, parang boses na po aking mahal na ina. Minsan may marinig lang siya kumakaluskos sa bubong, natakot na po siya, at minsan sasabihin niya na siya ang ina ng laging saklolo, minsan sabihin niya po na siya ang amang tagapagligtas. Kaya nag-alala na po ang mga kapatid ko, at narating po dito sa akin, may po ako ng prayer sa ating beloved Mama Dear na beloved assistant pastor na makapag-request ako ng mga gagawa, at tunay po na hindi po ako binigo ng ating beloved Mama Dear, na tunay po na nakasama ko po yung dalawa. Tapos lang po nagkukrusada po noon, mga minamahal, at tunay po na sa akin pong pag-iisip habang nagpabiyahe po kami paputong, sabi ko, aking gagawin ko kung magbibless ba ako sa nanay ko samantalang nasa ilalim siya ng masamang espiritu. Sabi ng aking pong mga kapwa manggagawa, manampalataya ka na pagdating natin ay talagang, at tuloy po naalala ko po ang pangalan ating beloved assistant pastor na kapag meron kang hiningi sa ating mahal na Panginoon, panampalataya mo na ito'y nangyari at naganap na walang pag-alilangan. Purihin po ang mahal na Panginoon. Doon ko po talaga in-apply yun. Sabi ko, sa pangalan ng Jesus, pag uwi ko magaling na nanay ko. Tunay po nagpapakot ng Panginoon na uwi ko po talagang magaling na po ang nanay ko. Purihin po ang ating mahal na Panginoon na kung paano po gumaling ang nanay ko. Alam ko ang Diyos ang nagpagaling sa unang panalangin ating beloved pastor, beloved assistant pastor. Talaga pong pinagaling po ang nanay ko. Mula noon po hanggang ngayon, normal na normal po ang nanay ko. Dahil kung wala po ating pinakamamahal na Panginoon, siguro po baka patay na po yung nanay ko, at siguradong impyerno po siya, at talagang siguro po talagang baliw na rin siya ang nanay ko. Kaya napakabuti po ng ating mahal na Panginoon. Kaya ng time po na yun, ang gawa na lang po namin, nilihas po namin yung aming tahala na ang kapatid ko pong bunso, noong 10 years old lang po siya, na natatakot na rin po siya sa nanay ko, dahil lang nanay ko po talagang matatakot ka na rin, dahil hindi na po ito kumakain, hindi ligo ang buhok niya po talagang hindi na po kulay, talagang punong-puno po ito ng langis. Purihin po ang mahal pa yun noon sa unang prayer sa the Lord. Pinagpala po ang aking malama. Ngayon po talagang malakas ang nanay ko. Pinagpala po siya, pinagaling ng mahal pa noon. Simula po noon hanggang ngayon, hindi na po bumalik ang karamdaman ng nanay ko, at talagang naramdaman na parang may mga sa mga espiritu po na nagtalsik nila sa namin ang buong tahanan. Kaya purihin po ang mahal pa yun na ginawang buhay. Ang kapatid ko, nag-abroad po siya na na-frame up po siya, na pag-initan po siya ng kasama niya na isang Indian sa dako ng Al-Ain, mga minamahal. At tunay po na sabi ng kanyang amo, alam mo oras pwede ka nang ipakulong kasi nag-aalaga po siya ng bata. Tunay po mga minamahal na sabi niya, kapatid ko, akala niya safe siya kung dalhin siya sa kanyang agency. Sabi niya, dalhin niyo lang ako sa aking agency. Nung dinala po siya, mas lalo pong kahirapan nangyari sa kapatid ko, dahil hindi po sila pinapakain, ginagawa pong katulong, minsan po pakainin man isang beses sa isang araw po, talagang tinapay lang, talagang nangayayat po, payat na payat po, maputla po yung kapatid ko. Tapos pinipilit po siyang pumirma ng kontrata sa ibang bansa na ayaw po niya dahil natatakot po siya doon. Tapos sabi niya, tumawag po siya sa akin, sabi, ate, tulungan mo ako. Wala po kami talagang ibang maasahan ko din ating malapay daw, wala po kayong mga lupain maibenta o maisanla para makauwi po siya, mga minamahal. Sumahira po mag-anniversary po ng Talipa Hulusulong, hindi po ako nakakatulog. Sabi ko, nag-aalala rin po ako, pero sabi ko, nung katagalan po, wala talaga akong may ibang maasahan. Basta ang sinabi ko na lang, mahal na Panginoon, alam ko, mahal mo rin ang kapatid ko kahit nagkukulang siya, dahil palamig-lamig po itong mga minamahal, pero alam ko sa unang palangat ang aming mahal na pastor, hindi mo ako bibiguin. Nagtitiwala ako sa mahal na pagkatawag ko lang po, madaling araw na po, maya-maya po mga 6 o'clock na dyan na po yung tawag ulit ng kapatid ko. Sabi niya, ate, uwi ko. Paano nangyari? Sabi niya, mayroon na pala akong plane ticket, binigay ng amo ko, praise the Lord. Nahipo rin po niya kanyang amo na mayroon na pala siyang plane ticket makauwi ng Pilipinas, bagamat galit po sa kanya na yun po ay tinago lang ng agency dahil pinipilit po siya na ilagay sa ibang bansa. Takot po siya sa lugar na yon na paglalagyan sa kanya. Kaya gaano po kabuti ang mawala ka lang talaga, hindi ka pababayaan ating malapin. At napakarami pa pong himala, mga minamahal. Kulang po ang oras, kaya at po ng pagpupuri, pagdakila kasalamtaan sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Hallelujah.
God bless po, beloved Sir Florence Abulido. Sa pinagpalapad ito, napakinggan po nyo ang grabing himala ang kanya pong nakita sa kanya pong paglilingkod. Nandiyan po ang kanyang malay na wala na pong amalay halos, so hindi na wala rin pinagaling natin na kilang Diyos. Ang kanya pong kapatid sa ibang bansa mapapagaling. 那家属也认为说身上呢，因为家属总是不是法医，他身上说有一些呢，这个可能呢铁棍打的痕迹，他也认为说那个左小腿那个是不是铁棍的穿刺伤？但是方东明教授呢，他是讲说那个是利器的穿刺伤，可是利器穿刺伤，警方跟检方也没有再去做交代，说到底是怎么回事，利器的穿刺伤是什么东西造成的？好，来第三个。 Biyernes, prayer hanggang alas 4 Minggo, yung po yung general service, nagsimula pong gawain sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Kaya po mga overnight prayer from the service yung po naka-live webcast through internet. Please log on to www.gmchef.com. Ang ating radio sa radio, kasi turan, tapos kapitan yung radio, mapapanggigan po nyo ang Jesus Miracle Hours, tagnang tansong sinagali, alas 12 na ating gabi, Lunes hanggang Sabado, at ang ating television program po, arap tansong sinagabi, hanggang alas 12 AM dyan ang ating gabi. At ang salat po natin po may inibig at minamahal ang mga regulars kung kayo po nais magpapayo, nais nyo magtanong, nais po nyo magpanalangin, huwag po kayo sabihin ng telepono 419-3019, 419-3019, at 374-372-9194. At ang salat po natin po may inibig at minamahal ng mga kabayan ko kayo po ay pinapala sa ating pong programa sa inyong pakinig at nais yung maging kabalikat sa pagpapalaganap ng salita ng ating dakilang Diyos. Maaari po niyong i-hold sa ating pong GMCMC number 3902-9574 at sa ating pong nanalapit na kada mamina sa araw po ng bukas yan po sa Kaingin Kawit Kabit Minamahal araw po ng bukas June 20 and 21 dalawang araw pong krusada na nagaganap din po sa Kaingin Kabit ang bisa kada unap na kaya po maminahon makapakinig po tayo isang kalangit na awitin ang pamagat po maminamahal na tagpuan. Nasa katilig
Sa pinagpalang papuring awitin na tagpo yung mag-avail ng CD tip ng mga Almeida Children. Maminamahal yan po yung inyong pong mabibili tuwing araw po ng gawain, araw po ng Miyerkules, araw po ng Biyernes at araw po ng Linggo sa Kibia Moranto Sports Complex, Roses Avenue. Ngayon po, maminamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagkinig ng mga buhay na patuto at ang buong pagkataon. Ipagkakal ko na po sa ating beloved Mother Road ninyo sa kanyang pong pasasalamat. Amen. Praise the Lord. Lord, ako'y nagpupulang at ang mamalapan ng Jesus na tunay na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay buhay, nag-iingat, mga minamahal. Pasalamatan ko sa mahal na Panginoon. Noong nakaraang linggo, mga minamahal, ako'y inatake ng high blood, mga minamahal. 220 by 140, mga minamahal. Siguro sa ordinaryong tao talagang atakihin na, siguro paralyzed na, mga minamahal. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, noong araw na yun, mga minamahal, nag-ayuno ako agad, mga minamahal. Yung aking mga kasambahay, binibigyan na ako ng gamot. Pero sabi ko, ngayon pa ba ako iinom ng gamot? Matagal na ako sa ating mahal na Panginoon. Kaya hindi ko tinanggihan ko yon, mga minamahal. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, andito pa rin ako at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Yung kalakasan, yung pinagkalakit at galak na galak ang aking puso na ako'y pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Yung bagay na yan, talagang diyan ko napapatunayan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Napatunayan ko na tunay na ang ating mahal na pastor, tunay na sugo ng Diyos. Tayo tumalima sa pinapangaral, talagang ako at ang buo kong sambayan talagang pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon. Bigyan na natin maraming pala, mga minamahal at minamahal. Nung araw, mga minamahal, bago ako makakilala sa mahal na Panginoon, talagang sa kanan dahil sa Diyos na babae. Pero sa kabagan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, nung makilala ko ang ating mahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, talagang 8 years kami hiwalay. Pero nung makakilala sa mahal, nagkabalikan kami, mga minamahal. Pero bago yan, mga minamahal, yung aking anak may butas ang puso. Dahil naman, hindi na kaya ng gamot, tinanggihan na ng doktor, mga minamahal. Ako'y nanalangin sa mahal na Panginoon, pagalingin lamang, mahal na Panginoon, ng aking anak. At ako'y maglilingkod sa iyo, mga minamahal. Mahal na Panginoon, sabi ko, kaya nung panahon na yun, mga minamahal, November 22, 1991, doon po sa dako ng Moranto, mga minamahal, tinanggap ko ang bautismo sa pangalan ng ating pinagmamalap ko sa aking sarili, mga minamahal. Tinanggap ang aking bisyo, yung aking anak sa aking tuloy paglingkod sa ating mahal na Panginoon, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. At sa patuloy kong paglilingkod, mga minamahal, binigyan ako ng negosyo ng ating mahal na Panginoon. Ni 5, wala akong pinunan, mga minamahal. Sa kabagan ng mahal na Panginoon, pinagpala akong lubos ng ating pinakamahal na Panginoon. At lahat ng kapurihan, pasalamat, kadakilaan para lamang sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Bishop din pala patuto, kapo mga Diyos. Kaya po mga minamahal, dyan na po tayo nagtatapos sa ating pong mapakinig ng mga buhay na patuto. At tayo po itadako na mga minamahal sa ating pagpakila ng ating pong station. Broadcasting live from the Broadcasting Center studio with our guest sponsor, 20 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DCME 1530. Ang tumpak na oras sa buong kapulungan, alas 11:32. Kaya po mga minamahal, tayo po idadako na sa pinakamahalagang yugto natin po matalagawain. Ito po ang pakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na dadalhin po natin mga aral ng ating beloved preacher, ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. Puri ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless you. May praise tayo po minamahal ay sama-samang nagpapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa ating nag-iisang Diyos sa buhay, ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus na pinagbukalan ng ating pinagpala, masaganang buhay, higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Praise the Lord, and we give double honor to our beloved and noble evangelist, Wildes Almeida, the end-time prophet of our loving God, na nagdala ng tunay na Ebanghelyo ng kaligtasan, laki pang kapangyarihan,
signs, wonders, and miracles. We give all honor to our beloved and honorable evangelist, Waldo Estrada Almeida. Praise the Lord. At sa ating beloved and obusang pastor, Linus Almeida, we never forget, we'll always treasure and remember the blessed memory and teachings. Her blessed memory and teachings. Noy na mahal, sa ating minamahal, ang beloved children, tayo rin po ay nagbibigay ka lang bumati isang magandang gabi. Sa lahat ng ating minamahal, mga kapatid na kaisa sa gabi ito, beloved co-workers and beloved co-preachers, praise the Lord. At sa lahat ng ating minamahal, mga kababayan na sumulit, ay magkaisang dumalangin. Dakila po namin Ama Diyos na mapangyarihan sa lahat. Hari ng mga hari at Panginoon na mapanginoon. Dakilang wika ng lahat ng bagay. Aming pinakamala po ni Jesus. Sa dalangin ng aming na mahal, ginagaling ng listo of Willis, Brother Meder, and Time Prophet, iniiling po namin ang iyong paglangis sa iyong mga salita, mahal na Panginoon. Alisin mo lahat mga hadlang, alinlangan sa aming mga kababayan. Buksan mo kalang puso't isipan sa buong katotohanan and bind the power of darkness. Demons of unbelief and doubts cast out in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo po ngayon na mahal ay mag-ingat sa doctrine of lies, doktrina ng kasinungalingan. Atin po munang basa kami na mahal sa 1 Timothy chapter 4, 1 and 2, sapagkat kami na mahal, hindi po natin talaga maaalis na nandyan ang kaaway para lilangin ang tao. Amin na mahal, bagaman nangangaral ng katotohanan, sumakilig landas. Basahin po natin. Ito po sa 1 Timoteo, kabanatang 4, talatang 1 at 2. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritu mapanghikayat at sa mga aral ng mga. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na一般偷窃的时间都在人的睡眠最弱的时候，大概凌晨3点到4点到5点，早上6点到7点半太少了，所以他们认为不可能。他现在回到起来，为什么在灌输他们的观念？第二个，刘邦友，他那时候后来死了之后嘛，他去检查那个身，他有被贴胶带，如果要跟人家印象要被贴胶带。Marami po ang aalis sa pananampalataya dahil dito. 2 Timothy chapter 4, verses 2 and 3, pinusap sa ating beloved evangelist Waldo Estrada Almeida, ating beloved and honorable stand pastor Lina C. Almeida. ito po sa 2 Timoteo, kabanatang 4, talatang 3 at 4. Sa 2:3, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Yes. Sumawata ka, pahinuod, sumawata ka o sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuod at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi ang pagkakaroon nila ng kanti ng tenga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita. Amen. Mami na mahal, isa sa bunga niyan, hindi magbabago ang tao. Yes. Mami na mahal, mananatili sila sa kasalanan. Ang bunga po ng maling pangangaral, mami na mahal, hindi madadala ang tao sa matuwid na landa. Hindi po sila kasalanan ng buhay. At dito po pinag-iingat tayo ng ating malapan ng sayo po sa Mateo 24. Talagang manipis lamang ang pagitan ng ating mahal na Panginoon at ng kaaway. Mami na mahal, manipis lamang po. Basahin po natin Mateo 24. Mateo 24, talatang 24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga kinatanda at mga kababalagan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Amen. Tingnan mo, ililigaw nila pati yung mga hinirang na, Yes. sisikapin po nila yan. Magkaroon po, may signs and wonders and miracles din po sila. Pero, amin na mahal, deceiving. Hindi po talaga totoong mami na mahal. Mayroon din po dyan, hokus-pokus lamang. Papagaling kunwari, pero bumabalik din yung sakit. At ang mga tao, higit sa lahat, hindi nagbabago. Yeah. Sumasamba pa rin sila sa ibang Diyos. Yan nali sila ng landas. 2 Corinthians chapter 11 verse 14. 11-14 ng ikalawang Korinto. Amin na mahal. Ito po sa ikalawang Korinto, kabanatang 11, 14. 14. Ito po sinasabi.
At hindi kataka-taka sapagat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Amen. Yes. Tingnan mo yan, maminamahal, magpapakunwari po siya eh. Aminamahal, lahat ng pagpapakunwari, gagawin niya. Yes. He can transform himself into an angel of light. Kala mo, totoo, aminamahal. Mateo 7:15. Aminamahal, subalit, nagpanggap lang pala. Yes. O, kita mo, aminamahal, magaling magsalita. Pag mangusap, kala mo totoo. Pero, unti-unti ka na palang nalilihis. Right. Mateo 7:15. Ito po sa Mateo Kabanatang 7, talatang 15. Magsisilapit sa inyo na may damit tupa, tatapwat sa kaloob ay mga lubong maninila. Amen. Oh, damit tupa, oh, makita mo, oh. Pero, ang kalooban pa rin, lubong maninila. Amin na mahal. Para ikaw ilihis sa katotohanan. Yes. Pag mangusap, kala mo bait, ang galing. Amin na mahal. Pero, yung kaluluwa mo pala, pabulusok na sa impyerno. That's right. Satan is a liar and a murderer. Amin na mahal. Kaya nung si Adan at si Eva, nung kinausap ni Satanas doon sa Hardin ng Eden, si Eva may namahal, tignan niyo po ang mga pangungusap niya. Ha? Very deceiving eh. Ha? Kagad-agad sinabi niya, oh, hindi kayo mamamatay. Pero namatay sila. Yes. Amin na mahal. Magkakaroon kayo ng karunungan. Pero hindi karunungan binigay niya, kamangmangan. That's right. Napahamak sila eh. Napalayas po sila sa Garden of Eden. 其中的另外一个非常重要的就是为什么会有 Yan niyo po. John 10:10. Ano pong sabi? Ito po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 10, talatang, hindi po maparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Right. Ako'y naparito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Amen. Oh, maminamahal, ang gawa ng kaaway, pumuksa, pumatay, magnakaw, nakawin ang panampalataya mo para mapuksa ka. Amin na mahal. Ha? Revelation chapter 12 verse 12, hindi siya tutulog mamalasakit sa iyo. Amin na mahal. Nung kinausap ba niya si Eva doon sa Hardin ng Eden, nagmamalasakit ba siya? Nasabi niya, kainin mo to. Yes. Ha? Hindi siya nagmamalasakit noon. Amin na mahal, gusto niyang mapahamak ang tao. Revelation chapter 12 verse 12. Ito po sa Apokalipsis, Kabanatang 12, talatang 12. Kaya mga gala kayo o malahat kayo nagsisitan yan sa aba ng lupa at ng dagat sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkakalam niya na konting panahon na lamang meron siya. Amen. Galit na galit, mami na mahal. Sapagkat matatapos na yung panahon niya manukso eh. Kaya ngayon, 24/7. Mami na mahal. John chapter 8 verse 44. Lahat ng kasinungalingan, talagang gagamit po siya ng kanyang mga ahente para nga tao po ay malihis sa katotohanan. Eh, sabi nga ni St. Paul, mami na, basahin po natin din mamaya sa Galatia 8. Dito po muna sa John. Dito po sa 1, Kabanatang 8:44. Kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay Mami na mahal. Si St. Paul, kung saan kami itakwil nyo. Yes. Ganun kalagang kaligtasan, mami na mahal. Ating basa. Dito po sa Galatia 1, talatang 8, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming pinangaral sa inyo Yes. ay matakwil. Amen. Mami na mahal, kung anong sinasabi sa banal na kasulatan, kailangan mananatili po yan. Gospel. Amin na mahal, apostolic gospel. Yes. Kaya dito po, makikita nyo po, iisa lamang ang Diyos, mami na mahal, hindi tatlo, hindi maraming persona, iisa lamang ang persona ng ating mahal na Panginoon. Babasa po natin Deuteronomy chapter 6 verse 4. Pag sinabi ng kaaway, oh hindi, tatlo persona. Oh, mami na mahal, ano po sabi? Sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Dito po sa Deuteronomio, Kabanatang 6, talatang 4, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay not three lords, one God, one Lord. Job chapter 13 verse 7 up to 10. Sabihin po ng iba, talaga namang isang Diyos eh. Pero tatlong persona. Oh, mami na mahal, dito sa Job chapter 13 verse 7 to 10.
Sa English po, minamahal. Ito po from the book of Job, chapter 13, verses 7 up to 10. Will ye speak wickedly for God and talk deceitfully for Him? Will ye accept His person? Will ye contend for God? Is it good that He should search you out? Or as one man mocketh another, do you so mock Him? He will surely reprove you if you do secretly accept persons. Amen. Yan, maminamahal. Kung sinasabi mong tatlong persona, paano ito? Iisa lamang ang persona ng Diyos. Yes, amen. There's only one person, maminamahal. Not persons. Dahil kung yung kid, salim phosphor. Maminamahal dito sa Biblia, nakalagay. Hindi po ituturo ng tao. Ang turo ng tao, yung binago ang Biblia. Okay na mahal. Saan ka makita ng tatlong persona? Nowhere in the Bible. Wala. Kapag hindi mo nakita sa banal na kasulatan, is deception. Yes, Lord. Deception by Satan, maminamahal. Si Satanas na po nangungusap niyan. Katulad ng pagdaya niya kay Adan kay Eva doon sa Garden of Eden. Maminamahal. Tapos na po yun, leksyon po yun. Para hindi na po mauulit. Yes. Colossians, chapter 2, verse 8 and 9. Maminamahal, Colossus 2, 8, 9. Dito po sa Colosas, kabanatang 2 at 8 at 9. Kayo'y magsipag-ingat baka sa inyo may bumihag sa pamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabulong paglaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao ayon sa mga pasimulang araw Kristo sa kananaan ang buo. Amen. Praise the Lord. Tuloy po. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa naman. Amen. Amen. Maminamahal. At sabi po dito, ating po mababasa sa English, maminamahal, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead, bodily na sa Kanya na lahat. Maminamahal. Sa ating manapin sa Kristo, He is God, the Father, He is Son of God, He is the Holy Spirit. Maminamahal. Huwag Yeah. papakiwaiwalay niyo, siya lang nga po yung nag-iisa lamang, maminamahal. Colossians, chapter 1, verses 4, Dito po sa Colossus, kabanatang 1, talatang 4. up to 19. Up to 19. Nang nabalitaan nung pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal, dahil sa pag-asa, 14 pala. 14 hanggang 19. 14 hanggang 19, na siyang kinaroonan ng ating katubusan, Yes. na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, Yes, amen. ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa kanyang nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa kalupaan, na mga bagay na nakikita at na mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at ukol sa kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia na siyang pasimula ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Amen naman, huwag po tayo malito dito. For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Bakit sabi niyo naman, iba yung Ama, iba yung sinasabing anak. Maminamahal, nagkatawang tao. Yes. Kaya dito po, meron po tayong clue. 3:16. Tatlong 3:16 po ito. John 3:16, 1 John 3:16, and 1 Timothy 3:16. Yes. Magandang clue ito, mga minamahal. Madaling tamatandaan. Yes. Ang Diyos Ama na nag-iisa, nagkatawang tao. So, hindi dalawa. Yes. Siya po yung nagkatawang tao lamang. Aminamahal, namatay at nabuhay ulit. Bumalik sa kanya pagkama. Maminamahal, hindi po dalawa, tatlo. Isa lamang, maminamahal. Napakaraming bersikulo sa banal na kasulatan. Basahin muna natin. John 3:16. Dito po sa Ebanghelyo sa Juan, kabanatang 3, talatang 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinumang sa kanya ay magsumampalataya ay huwag mapahawak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Maminamahal, tignan niyo po yan.
Toyota Aygo, now available with Funroof. 4.9% APR representative and free insurance. Toyota, always a better way. Sa atin, ang ama nagbigay ng anak sa John 3:16. Pero dito sa kanyang binigay yung kanyang buhay. Paminamahal, isa lang ang nagbigay ng buhay. Isa lang ang nagbigay. Sino nagbigay ng buhay? 1 Timothy 3:16. Basahin po natin. Unang Timoteo, Kabanatang 3, talata 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Iyong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayan sa libutan, tinanggap sita sa kalwalatian. Mas maliwanag sa English, maminamahal. Mas maliwanag. 1 Timothy chapter 3, verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentile, believed on in the world, received up into glory. God was manifest in the flesh. Nagmahal. So yung sinabing God the Father gave His Son, aminamahal, ang ibig sabihin pala niyan, nagkatawang tao. Hindi iba yung ama, iba yung anak, aminamahal. So nung nabubuhay siya sa daigdig nito, bakit sabihin, Father, why have you forsaken me? Nagsabi ang ating mahal na Panginoon Jesus, bilang tao. Bilang anak, maminamahal. Nanalangin siya sa ama, bilang anak. Bakit nanalangin sa ama kung siya yung Diyos? Bilang anak, hindi siya Diyos, maminamahal. Tao Nagkatawang tao Hinubad niyang kanyang pagka-Diyos noong mga panahon na yan. Pero nagmamanifest din. Minsan, maminamahal, maririnig mo siya maungusap. Maminamahal, bilang Diyos. So, dual nature. Bilang Diyos, nagsasalita siya at bilang anak. Bilang tao, paminamahal. Kasi nagkatawang tao Kaya na kailangan magkatawang tao ang ating mahal na Panginoon para yun ang kanyang gamitin para isakripisyo sa krus ng Kalbaryo, para tubusin ng tao sa kasalanan. Paminamahal. Nagkatawang tao lamang. Pero nung mamatay, ang ating mahal na Panginoon Kristo, nabuhay uli, bumalik na sa kanyang pagkaama. Napakaliwanag, paminamahal. 1 Corinthians chapter 8, verse 6. Ating basahin. Dito po sa unang Korinto, Kabanatang 8, talata 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Jesucristo na sa pamagitan niya, ang lahat ng mga bagay ay tayo'y sa pamagitan niya. Amen. Basahin po natin sa Isaiah chapter 4, verse 6. Paminamahal. Isaiah, kapitulo 4, versikulo 6. Dito po sa aklat ni Isaiah, Kabanatang 4, at ang talata po ay 6. At magkakaroon ng kanlungan upang maging dilim sa init, at upang maging kanlungan at kublian sa bagyo at sa ulan. Dito po tayo maminamahal sa Isaiah 43:10 and 11. Dito po sa Isaiah, Kabanatang 43, talatang 10 hanggang 11. 43. Kayo'y mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod, aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako sa makatid bagay ako, ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Amen. Sinabi po dito ng God the Father, He is the only God. Sinabi sa New Testament, 1 Corinthians chapter 8, verse 16, there is but one God, the Father. Kaya pag sinabing Diyos, God, sa banal na kasulatan, agad-agad, isipin mo, Father. Wala lang ibang Diyos, kundi ang Ama. Pag sa Biblia, wala kang tutukot. Only one, but one God the Father. Ibig ang God the Son, you are contradicting the Bible. That's right. There is but one Father. Amen. Ang God the Son, at nakalagay sa the command, God the Father, the Holy Spirit, because God is Spirit. Siya din po yun. That's right. Maminamahal. O kita niyo po yan ang invento ng reliyon. Ipahamak talaga tayo. Ano po sabi sa banal na kasulatan? Because of lack of knowledge, people perish. Yes, amen. 1 Thessalonians chapter 1, verse 8 and 9. 2 Thessalonians. Bakit po natin tinuturo ito, aminamahal? Sapagkat kapag hindi mo malaman, makilala kung sino ang Diyos, hindi kailanman magmanifest sa iyo ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Right. Hindi ka magbabago, aminamahal, at wala kang kaligtasan.
You are sinning against God, Right. against His Word. Kami na mahal, nagkakasala ka sa Kanyang salita. Ano po ang sukli? Ano po ang ganti ng ating mahal na Panginoon? 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 and 9. Dito po sa ikalawang Tesong 1:8 at 9 na mag-iisip kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus na siyang tatang na walang hanggan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. Yan po natin ang Hosea 4:6. Tingnan niyo po yung minamahal. Apoy ang katapat ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Nakakatakot. Bakit naman eksakto ba talaga ang Diyos na makilala mo? Basta kinakilala mo ang Diyos. Kilala mo may Diyos. Maminamahal, basahin po natin ang Biblia, makapal po ito. Maminamahal. At kinakailangan magmanifest sa buhay mo na binaka ng langit para hindi mapunta sa impyerno. That's right. Kung mali ang pagkilala mo sa ating mahal na Panginoong Hesus, sa Diyos, hindi ka nagpabautismo sa pangalan ni Hesus. Dahil alam mo, tatlong persona, alam mo, Ama, Anak, Espiritu Santo, sapat na yon. Hindi impyerno ang tungo mo. Hindi magbabago ang buhay mo. Wala ka rin kaligtasan. At dito man sa lupa, hindi ka rin maligtas. Maminamahal sa kapamakan, aksidente, kalamidad. Yes. Walang Diyos magligtas sa iyo. Dahil galit nga ang ating mahal na Panginoon sa turo. Basahin po natin, maminamahal. Dito po sa Oseas, kabanatang 4, talatang 6. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kalaman. That's right. Sapagat ikaw ay nagtakwil ng kalaman, akin namang itatakwil ka. Upang ikaw ay huwag maging saserdote ko, yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong. Naniniwala sa Kanya, pare-pareho sila. Destroyed. Forever and ever. So ngayon ang araw ligtas. Now is a day of salvation. Ngayon ang araw na malaman mong katotohanan, so niibig ka ng ating mahal na Panginoon. Ayaw natin na kilang Diyos may mapahama kahit isa. Eh narito ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Dala-dala ng totoong propeta ng ating mahal na Panginoon. Our beloved noble evangelist, Waldo Estrada Almeida, with all prayer and fasting, amin na mahal, na-recluse sa ating mahal na araw at gabi para mga tao'y lumapit sa ating mahal na Panginoon. With signs, wonders, and miracles, gagaling ka, malutas yung mga problema, magpapalain ka ng ating dakilang Diyos. Amin na mahal, sumul kayo sa panalangin ito, kasama po ang tao sa pusong pagsisisi. Lahat ay kasala, walang matuwid, wala kahit isa. Narito ang ating mahal na Panginoon, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagpapatawad. Sabihin niyo po, sa magitan ng panalangin ito, may namahal, kasama po tao sa pusong pagsisisi. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon Jesus, ako po isang makasalanan. Ako'y lubos na nagsisisi sa lahat na aking nagawang pagkakasala sa iyo. Wala na kayo mag-iisip hanggang sa mga oras ito. Patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Tinatanggap kita ngayon. Aking salita kapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, maglilingkod na po ako sa iyo. Simula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakila po namin Ama, narito po ang mataw sa pusong tumanggap sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, o nadalangin namin na maginigalibang lista of Waldo Estrada Almeida, patawarin niyo po sila. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa lahat ng buhay. Gawin po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, at tagapagmana ng buhay na walang gan. Iligtas mo rin po lahat ng kalaman sa buhay. Pangawakan mo sila yung papatuloy sa paglingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maminamahal, patuloy po ang iyong kamay sa inyong radyo, ang kabila sa parte ng katawan ng karamdaman, sa pangunang panalangin ating minamahal kagalang-galang ni Evangelista Waldo Estrada Almeida, manalangin po kami para sa inyo. Narito po, mahal na Panginoon, ang lahat ng aming na mahal kababayan sa kalang mga kailingan, mga pre-request, tugunin mo sa iyong malang kaparaan at aming sinasaway, lahat ng masamang spirito, ang karamdaman, problema, mga bisyo, dims of cancer, leukemia, asthma, diabetes, ketong AIDS, lahat ng uling karamdaman, marital problems, spiritual problems, financial problems, cast out in the name of Jesus, be healed and be blessed in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amin na mahal, sa muli kami po ay tuloy na nag-aanyaya po sa inyo na dumalo sa magawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at patuloy sumabay sa banal programang ito may namahal sa pangunan po ng ating beloved and honorable evangelist Waldo Estrada Almeida, our beloved and honorable son pastor Linus Almeida, and the beloved children. Nagpapaalam po muna kami pansamantala. We love in the Lord. Our dearest Jesus loves you more and more. God bless you po and good night. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus at maraming salamat po sa
Ebanghelyo ng Kaligtasan na dinala po ng ating beloved Lord and Preacher Rob Blanco. At nais po natin beloved Pastor Evangelist Julius Almeida na huwag lang po kayo makontento sa pakinig lamang dito po sa radio, kundi dumalo po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. At mayroon pong gawain sa Kibi Amoranto Sports Complex, Eros sa Quezon City. Malapit po sa dating Pantrangco Terminal at ngayon po i-PCR mo lang mga minamahal. Araw po ng Miyerkules sa ganap na alas 3 po ng hapon ng alas 8 ng gabi at araw po ng Biyernes overnight prayer sa ganap na alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga ng Sabado. Araw po ng linggo na po ang gawa na alas 10 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At ating pong overnight prayer ito po Sunday service yan po ay nakalive webcast o internet. Please log on to www.emcm.tv at yan po ay napapanood ng live sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang ating radio program sa DCM Radio 1 Piso 30 sa yung talapitan yung mga radyo mapapangikan po yung Jesus Miracle Hour sa ganap alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, Lunes hanggang Sabado. At ang ating television program sa PTV4 araw po ng Sabado sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12:30 ng hating gabi. At sa lahat minamahal ang mga radio listeners, nais yung mga panalangin, tumag po ka sa bilang telepono 419-3019, 419-3019 at kayo po yung handang paglingkuran ng mga manggagawa ng Jesus Miracle Crusade. At sa lahat po natin po may inibig at minamahal ang mga kababayan sa ating mga radio listeners, kung nais nyo po mga minamahal, kayo po yung maging kabalikat sa pagpapalaganap ng salita ng ating dakilang Diyos, maaari po nyo ihulog ang inyong pong donation sa ating pong GMCM Savings Account, Video Pepe Branch, GMCM Savings Account number 39028957 39028957. At sa ating pong kusan ang gaganapin sa araw po ng bukas, yan po yung araw po ng Sabado Linggo sa Kaingin, Kawit, Cavite, mga minamahal. Yan po yung magsisimula sa ganap na alauna po ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon. Inyo pong daluhan, yan po sa ating mga kababayan, yan po sa Cavite, sa malapit po dyan sa Cavite, kayo po ipagpapalain ng ating pinakamamalaking Jesus. Kaya po mga minamahal, sa po ng dalangin po na pong binabit Pastor Evangelist Julius Almeida, kami po ay nagpapaalam at lobin po sa araw po ng bukas, ganun din pong oras at inyo pong pakinggan ang Jesus Miracle Hour. We love you so much, but Jesus loves you more and more. Amen. Praise the Lord. Amen. 没有谈拢的时候呢，就明白没有？这整个的案子是因为这个工程呢，第一个工程呢，它摆不平，之后要请刘邦友呢，在刘邦友的官邸要摆平，可是问题呢，瞧不定，所以呢，就当场呢就痛下杀手。这是黑道之间的传闻的。